Earth. It's called the water planet for a reason. It holds about 344 million cubic miles of water, and the oceans hold about 96.5% of it. Of all the water on Earth, humans can only use about 0.3% of this water. Fresh usable water is found falling from the sky, moving to streams, rivers, lakes, and groundwater, which provides people with the water they need every day to live. With this huge amount of water, it seems impossible for the supply to run down. With 0.5% of groundwater, it seems as if any place, even the ones far from large bodies of water, can sustain water for human life. Then how come a place such as Tagaytay can experience water shortage? It was mid-2013 when Mr. Reynaldo Cruzat, a 65-year-old owner of a restaurant in Tagaytay who has lived in the city his entire life, started experiencing irregular cut-off with our tap water. Tuwing holiday, Sabado, Linggo. Pero pag, pag Agosto, halimbawa hindi naman mga holiday, maganda yung pero pag nawawalan po ng tubig, isang araw lang, ganun lang. Hindi naman araw. Pero sa gabi, nagbibigay. Kaya kinakailangan, may mga bahay, may mga tangke dapat. Yung mga restaurant, may mga tangke. Para nakakapag-ipon sila. Ganun naman. Talagang yun ang kwan, yung ano nang nawasa rito, water district. Magbibigay doon pag hinahati ba? Kasi pag pinagsabay mo lahat yung mga deep well dito sa Tagaytay, hindi talaga kaya. Hindi kaya talaga. Kahit yan may deep well tayo sa Kaibagan. May deep well tayo sa may likod ng Lourdes. Meron tayo sa Bagong Tubig, sa Bigil. Meron tayong deep well dito sa Mag-asawang Ilat. Mayroon din doon sa Bukal, doon sa may papuntang Francisco. Mayroon din sa Sungay, na deep well. Mayroon din doon sa Iruhin. Kaya lang, kahit ilan yung mga, mga deep well, kinakapos. Pero sa tagal niyo po sa Tagaytay, ngayon lang siya talaga nangyayari? Oo, ngayon lang talaga. May nagsasabi po sa inyo, nagbababala na nawawala ng tubig? Ay, siyempre, yung mga katulad naming mga may establishment, ay sinasabi. Sinasabi. Mag-ipon kayo ng tubig. When asked if the local government are explaining to them as to why this is happening, he said that no one is providing them any information. So I went to Tagaytay City Water District for an answer, but they said that I need to provide a letter for access to public information. So I turned to the municipality of Tagaytay and they provided me with the exact information that I need. Maraming tao sa Tagaytay. Gawa din po din ng establishment. Oo, marami na. Baka kasi maubusan kami ng tubig dito sa Tagaytay. Kasi ang aming tubig diyan pa sa ilalim ng yan sa Bagong Tubig pa. Saan po yun? Sa Sambong kami nakuha. Ano po? Meron din sa Kaibagan, marami din sangay. Kasi pag marami ng establishment dito, halimbawa yung subdivision, may sarili silang dipwell. Ipukwarin sila sa ilalim. Yung nandun sa ilalim, masisip-sip nila yun. Hindi po ba Tagaytay yung bahala mag-supply doon? Alin? Sa mga establishment? Magagawa po sila ng sarili nilang deep well? Oo, meron silang sarili deep well. Kasi pag naubusan nga naman, meron silang imbak. Pag-imbak lang po na. Ano pong di ba po hindi pumayag din sa PTK? Ano pong ginawa ngayon ng Tagaytay? Dito sa amin, meron naman kami sa Sambong. Doon na po kumuha? Oo, marami. Meron pa rin kami dito sa Kaibagan. Meron pa rin sa isa Dedet, isa may Francisco. Matang Tubig. Matang Tubig. Meron pa rin kaming din sa Maitin. Meron din.
Pero hindi sa Sambal. Kaya na po kaya siyang supply hanggang... Kaya naman, kaya lang wag lang magkakaroon ng mga magkakaroon uli ng mga bagong deep well kasi nasisip-sip nila yung tubig sa baba. Kasi, di ba, malalim ang ano ng Tagaytay, ang ano ng tubig. Kasi pag nagkaroon ng ano, mag-aano na yung tubig. Mag-aagawan po. Sa tubig. Bakit po pa madami pang establishment? Ay, gusto nang ano dito Di Di ba mo po, mabawalan yun eh. di ba po dati ang dito, ang limit niya. Oo, hindi ko alam. Kasi ang nakakaalam yan, kaya lang kasi kami, nagkaano na rin ang aming, itong Tagaytay, nakaano na rin ng luksuhin, at saka buho. Nasusuplayan na rin namin. Kaya marami na ngayon ang Tagaytay. Hindi lang kasi Hindi lang Tagaytay yung supplyan niya. Kasama mga karatig po, puok namin. Yung Mendez, hindi namin kasama. May sarili. Ano lang buhot saka luksuhin. Alfonso, yun. Wala ilang hindi nila sinasalayan ng tubig. Pero dito sa Tagaytay, hindi nawawala. Kaya lang nawawala ang tubig, ay nasisira ang makina doon sa baba. Oo, kaya dito kami nahingi sa kaibagan ng tubig. Yung supply nila. Meron sila yung may mga, di ba may mga tubo-tubo. Bubuksan nila yun para makadaloy dito. Halimbawa sa amin, sa Harlika. Bubuksan nila yung tubo papuntang Harlika. Pag talaga hindi, yung ano na pag nasira ang makina. O kaya ang ilaw, nawala ang ilaw. The city government is putting up more than they could contain. When you think about Tagaytay, you would imagine trees and fresh air and beautiful sunlight. But now, when you actually go to Tagaytay, you'd see more of these than trees. You'd be under their shadows and feel the sunlight on your skin. You'd inhale heavy smoke from vehicles than fresh air in your lungs. So maybe the city government should think more about the effects of these establishments than the profit they could get from it. They should value the environment more than the economy. Tagaytay is known as the city with no river, so maybe it is naturally built to provide the right amount of water for just enough people. And also, it's not just the government that has to do something about this. Change is inevitable, and the world is changing, so we should conserve water and use less than what we need. This is Leonardo Reyes reminding you that water is the one substance on earth that is the essence of life.